Dalawang beses akong nanaginip ng rapture. Seryoso. Dalawang beses akong nanaginip ng rapture. Pag rapture, hindi mo mamamalayan yan. Isang kisap mata lang. Isang kisap mata lang. Mawawala lahat ng mga Kristiyano na totoong naglilingkod sa Diyos. At ang makikita mo na lang, isang magulong mundo. Isang punong-puno ng kaguluhang mundo. Alam nyo kapatid, pagkatapos ng rapture, maghahari ang Antichrist. Magkakaroon ng pagtatak ng 666. Hahanapin ang mga Kristiyano para patayin. Pag hindi nagpatatak ng 666, hindi sila makakakain, makakabili ng kung anumang gusto nilang bilhin hanggat walang mark of the beast. Walang microchip sa noo or sa kanang kamay. Ngayon kapatid, kung hindi mo siseryosohin ang paglilingkod sa Diyos, kung hindi mainit ang pananampalataya mo sa Diyos, kung hindi mo mamahalin ang Panginoong mong Diyos, kung hindi mo sisiguraduhin ang first love mo kay Lord Jesus Christ, maiiwan ka sa rapture. At ang makukuha mo na lang is a great tribulation. Yung pinakamahirap na gagawin ng isang tao ay ang makaranas ng great tribulation dahil ang great tribulation ay puot ng Diyos. Galit ng Diyos sa buong mundo na hindi nagsisi. Galit ng Diyos kay Satanas. Galit ng Diyos sa mga hindi sumusunod sa Kanya. Dalawang beses akong nanaginip ng Great Tribulation. Yung unang panaginip ko, sobrang gulo ng mundo. Sobrang gulo. Kaya nga nangangaral ng salita ng Diyos para magpaalala. Yung unang rapture na napanaginipan ko, para akong dinadala, para bang may nakahawak sa akin na dinadala sa alapaap. At ang nakikita ko lang ay mga stars. Yun. At ang second ko na naman na panaginip, nakakita ko ng trompeta sa ibabaw ng langit. Bukas ang langit. Tapos meron doong mga anghel na may dalang trompeta. At ang makikita ay puro gold sa pintuan ng langit. Kulay gold siya. Tapos pagpasok mo doon, makikita mo yung sahig parang kristal. Para siyang kristal na sahig. Yung sahig niya, pag umapak ka, para kang nakaapak sa tubig. Para kang nakaapak sa tubig na salamin na nakikita mo ang sarili mo. Ganon ang lupa sa langit. Para kang nakatungtong sa isang kristal na nakikita mo ang sarili mo na parang salamin. Subalit maganda. Kapatid, hindi ito gawa-gawa kasi bawal magsinungaling. Dalawang beses kong napanaginipan ng rapture. Ang ibig sabihin niyan, malapit nang bumalik ang Diyos. Ngayon nakikita ko ang daming tao nakakapanaginip din ng rapture. Hindi lang ako ang nakakapanaginip ng rapture. Ang ibig sabihin niyan kapatid, kapag hindi mo pinagsisihan ang kasalanan mo, hindi mo tinanggap si Jesus Christ as your personal Savior, kapag hindi ka nagsisi sa kasalanan mo, maiiwan ka sa rapture. Yung problema pa nga lang sa mundo, hindi mo na kaya. Yung simpleng kulang lang sa pagkain, hindi mo na kaya. Yung simpleng may sakit ka lang, hindi mo na kaya.
Yung simpleng mga problema sa mundo hindi mo kaya. Paano na pag nag-rapture? At maiwan ka at ang great tribulation ang haharapin mo. Sa palagay mo ba, kakayanin mo yun? Hindi ka na mamamatay nun. Pag dumating ang Panginoong Hesus, kahit gustuhin mong mamatay, hindi ka na mamamatay kasi umalis na ang kamatayan sa tao. Walang gagawin doon pagka naiwan ka, kundi ang magsakripisyo, maghirap, dahil wala na ang presensya ng Diyos sa lupa. Umalis na ang presensya ng Diyos sa lupa kasi nag-rapture na. Ngayon, kung hindi mo papasiguruhin, kung hindi mo sisiguraduhin ang relasyon mo ngayon sa Diyos, maiiwan ka. Kaya nga, nagsasabi ang John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believe in Him should not perish, but have eternal life." Kaya nga, kailangan mong tanggapin si Jesus Christ as your personal Savior at tumalikod sa iyong kasalanan at makinig sa salita ng Diyos at mahalin ang Diyos ng buong puso para maisigurado mo man lang ang kaluluwa mo. Kasi pag hindi mo sinigurado ang kaluluwa mo, ngayon, panahon, kasi anytime, pag magkaroon ng taggutom, kasi magkakaroon ng global crisis, diyan mag-uumpisa. Pag nakita mo na yung global crisis sa buong mundo, lumindol na ng pinakamalakas, nagkaroon na ng taggutom, nagkaroon na ng mga pandemya, nagkaroon na ng sari-saring kahirapan sa mundo, simbolo na yan na malapit nang bumalik si Jesus Christ. At anytime sa panahon ng kahirapan, pwede niyang kunin ang mga anak niya. Or kahit ngayon, pwede niyang kunin ang mga anak niya para hindi mahirapan. Ngayon, kung hindi ka naka-ready, hindi mo pinagsisihan ang kasalanan mo, hindi mo tinanggap si Jesus Christ, ang hirap. Ang hirap sa pakiramdam yung maiiwan ka. Kasi wala kang gagawin kundi umiyak, magsisi. Paano ka pa magsisisi kung huli na ang lahat? Paano ka pa magsisisi kung bumalik na si Kristo? Hindi na, wala nang forgiveness yun. Kaya nga ngayon, nangangaral lang sa mga anak ng Diyos kasi merong pang mercy, love, forgiveness. Ngayon, yung forgiveness na yun, ibinigay yun ng Diyos. Kung hindi mo tatanggapin ngayon, kawawa ka. Dahil wala yung forgiveness ni Lord. Kung walang forgiveness ni Lord, walang salvation. And Jesus Christ paid it all. He died at the cross for you. Namatay siya. Anong bang nangyari kay Jesus Christ? Kung baka hindi mo pa alam ang nangyari kay Jesus Christ. Pinanganak siya sa mundo. Mahirap. Pagkatapos, 30 years old yung okay na yung katawan niya. Nangaral siya ng salita ng Diyos. Nagpabautismo siya. Namuhay siya ng banal sa harap ng Panginoon. Hindi siya nagkasala. Pagkatapos, pinaratangan siya na makasalanan para sa ating kasalanan. Pinako sa krus. Walang ni isang katawan na walang sugat. Ang buong dugo niya ay nabuhos sa Kalbaryo, sa krus. Tanggapin na natin siya ngayon. Bilang Diyos, tagapagligtas ng iyong buhay. Dahil malapit na ang huling araw.